Isang milyonaryo ang huminto sa harap ng isang payak na talyer. Ipinarada ang kanyang Bugatti na nagkakahalaga ng 15 milyong real na parang isang tropeyo. Mula sa itaas, minata niya ang batang mekaniko at may ngising mapanlait na nagsabi, "Ibibigay ko sa iyo ang 500,000 real kung matatalo ng lumang basurang kotse mo ang sasakyan ko." Malupit ang kanyang tawa, nakatuon sa babaeng puno ng grasa at sa kanyang anak na babae na tahimik na nakatayo, nakadilat ang mga mata sa takot. Ngunit nang itinaas niya ang kanyang tingin at mahinahong sumagot ng, "Tinatanggap ko," biglang nagbago ang buong paligid. Maging ang influencer na nagre-record ng eksena ay ramdam ang biglang pag-iba ng atmosfera. Walang sino man doon ang makaka-imagine kung ano ang kaya ng inang ito gamit ang kanyang 1,970 na Chevette. Kaya pindutin mo ang subscribe at mag-iwan ng komento na may pangalan ng iyong lungsod sa Brazil. Humanda ka sa isang kwentong gagalaw sa iyong damdamin. Ito ay tungkol sa isang babaeng sumira sa lahat ng stereotype, pinatunayan na ang talento ay hindi nasusukat ng kasarian, yaman o diploma sa dingding. Ito ay kwento ng lakas, dangal at walang sawang determinasyon ng isang ina na lumaban sa lahat para lang patunayan na siya ay may halaga. Balikan natin ang Goiânia taong 2019. Sa distrito ng Sitor Campinas, malayo sa karangyaan ng mga gated community, nakatayo ang isang maliit at luma ng garahe. Kumakalansing ang bubong kapag umuulan at nagbabalat ang pintura ng mga dingding. Doon matatagpuan ang Flores Automotive Repairs, isang simpleng ngunit tapat na talyer. Mabigat ang amoy ng grasa at gasolina sa hangin. Ang mga gamit, marami kinakalawang na dahil sa edad ay maingat na nakaayos sa isang improbisadong kahoy na mesa. Bawat isa'y inilalagay na parang bahagi ng isang ritual. Ang nagpapatakbo ng talyer ay si Abigail Flores, 26 na taong gulang, may pagod na mga mata ngunit nag-aalab sa determinasyon. Ang kanyang mga kamay, magaspang at puno ng bakas ng hirap, ay nagsasalaysay ng bawat makinang kanyang inayos. Ang buhay ni Abigail ay malayo sa buhay ng ibang kababaihang kaedad niya. Habang ang dati niyang mga kaklase ay nagpo-post ng mga litrato ng pagtatapos sa kolehiyo at mga weekend party, si Abigail ay walang may post. Wala siya sa social media, wala siyang oras para sa mga bar at wala ring ekstrang pera para sa aliwan. Umiikot ang mundo niya sa talyer na iyon at sa kanyang batang anak. Ang 4 na taong gulang na si Gabriela ay naglalaro sa malapit gamit ang makukulay na piraso ng plastik, sanay na sa ingay ng mga kasangkapan at sa mabigat na amoy ng gasolina. Mundo ito ng mga lalaki at nag-iisa si Abigail dito. Isang matandang kapitbahay ang 68 taong gulang na si Donna Ines ang nag-aalaga kay Gabriela sa araw. Kapalit nito, pinapanatiling maayos ni Abigail ang 2,006 na palyo ng matanda palaging libre. Ngunit hindi sa talyer nagsimula ang paglalakbay ni Abigail. Nagsimula ito 4 na taon ang nakalipas nang 22 taong gulang pa lamang siya at nalaman niyang buntis siya. Ang kanyang nobyo bigla na lang naglaho. Isang araw ay puno ng pangako, kinabukasan ay wala na. Iniwan lamang ang takot at kawalan ng kasiguruhan. Ang kanyang pamilya, hindi sila naging suportado. Sinabi nilang sinira niya ang kanyang kinabukasan at kailangan niyang akuin ang mga konsekwensya. At ginawa niya iyon nang mag-isa. Sa tanging dala ay diploma sa high school at walang karanasan sa trabaho, kinailangan ni Abigail na mag-isip ng mabilis. Upa, diaper, gatas ng sanggol. Lahat ay kailangang bayaran. Doon niya natuklasan ang isang hindi inaasahan. May likas pala siyang galing sa mekanika. Tuwing gabi matapos patulugin si Gabriela, nanonood siya ng mga video sa YouTube.
Habang tulog ang mundo, pinag-aaralan niya ang fuel injection systems, nanonood ng mga tutorial tungkol sa turbocharger at isinasaulo ang detalye ng mga makina. Bawat video ay isang klase, bawat pagkakamali ay isang aral. 3 taon ang lumipas ng ganoon, 3 taon ng puyat pagtitipid sa bawat sentimo at pagbaliwala sa mapanghusgang tingin kapag sinasabi niyang siya ay isang mekaniko. Babae sa ganitong trabaho, tinatawanan siya ng mga lalaki. Sinasabihan naman siya ng mga babae na dapat nasa bahay siya kasama ang kanyang anak. Ngunit hindi huminto si Abigail. Nagpatuloy siya dahil alam niyang ito lamang ang daan para mabigyan ang kanyang anak ng mas magandang kinabukasan. Sa kabilang panig ng lungsod sa elitistang Alphaville Flamboyant, kung saan ang mga bahay ay nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong real, nakatira ang isang lalaking mula sa ibang mundo. Si Ricardo Garcia, 38 taong gulang, ay isang bilyonaryong negosyante sa agribusiness. Minana niya ang malalawak na taniman ng soy at mais mula sa kanyang ama at lalo pang pinalaki ang yaman sa pamamagitan ng matatalinong pamumuhunan. Sa loob lamang ng 1 buwan, mas malaki pa ang kinikita niya kaysa sa kinikita ni Abigail sa 1 taon. Ang kanyang garahe ay parang isang showroom ng mga exotic na sasakyan. 12 imported na kotse ang nakahilera. Bawat isa'y mas makinang at mas malakas kaysa sa nauna. May mga Ferrari na kulay apoy na pula, mga Lamborghini na umuungal na parang mababangis na hayop, at mga Porsche na parang mga obra maestra. Ngunit ang paborito niya, ang kanyang Corona, ay ang metalikong asul na Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng 15 milyong real. 15 milyon. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman makakakita ng ganitong halaga sa buong buhay nila. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yaman, may malalim na kawalan sa loob ni Ricardo. 5 taon na ang nakalipas nang mamatay ang kanyang nakababatang kapatid na si Isabela sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Siya lamang ang taong tunay na nakaunawa sa kanya. Mula noon, naging malamig at mailap si Ricardo, nagtatayo ng mga pader ng kayabangan at pera upang hindi na muling makaramdam ng sakit. At may isa pang bagay tungkol kay Ricardo, hindi siya naniniwala na kayang maging magaling ng mga babae sa mga teknikal na larangan tulad ng mekanika. Trabaho yan ng lalaki, madalas niyang sabihin. Ang isang ina ay dapat nasa bahay, hindi nasa ilalim ng hood ng kotse. Para sa kanya, isa itong di mapag-aalinlangan ng katotohanan. At dito nagsimula ang araw na nagbago ang lahat. Ang Goiânia ay puno ng kasabikan dahil sa Velocidades Solidaria, isang charity racing event kung saan ipinapakita ng mayayaman ang kanilang mga mamahaling sasakyan upang makalikom ng pondo. Si Ricardo, isa sa pinakamalalaking donor, ay lalahok sa karera gamit ang kanyang minamahal na Bugatti Chiron. Ang karera ay nakatakda sa sumunod na araw at kampante si Ricardo, halos nasasabik pa nga. Ngunit habang nagmamaneho siya sa paligid ng lungsod upang tapusin ang mga detalye ng event, nagsimulang magloko ang kanyang Bugatti. Maliit lamang ang problema, isang bahagyang aberya sa automated transmission, ngunit para sa isang tulad ni Ricardo na naghahangad ng perpekto sa lahat ng bagay, sapat na iyon upang mainis siya. Kailangan niya ng mekaniko at kailangan niya ito agad. Doon niya nadaanan ang isang maliit at mukhang lugmok na talyer na halos hindi na mukhang gumagana. Iyon ang pagawaan ni Abigail. Kumpara sa mga mamahaling auto center na nakasanayan niya, ang lugar na ito ay mukhang wala sa tamang mundo. Halos hindi niya ito pinansin. Ngunit hindi nawala ang problema sa transmission. Sa wakas, napilitan siyang mag-isip kahit sinong mekaniko ay kayang tumingin nito. Lubha siyang nagkamali. Ipinuwesto ni Ricardo ang kanyang makinang na Bugatti na nagkakahalaga ng 15 milyong real sa harap ng talyer.
Halos katawa-tawa ang naging contrast. Kumikislap ang asul na kotse sa sikat ng araw na parang isang hiyas, nakatapat sa isang gusaling may nagbabalat na pintura at bubong na tinapalan na lang. Bumaba siya ng sasakyan at sinipat ang paligid ng may lantad na pagkasuklam. Ano ba ang lugar na to? Bulong niya sa sarili. Sa loob, si Abigail ay nasa ilalim ng isang 210 gol, kalagitnaan ng pagpapalit ng langis. Suot ang isang lumang asul na overall na may mansya ng grasa. Nakatali ang kanyang buhok at kumikintab ang noo sa pawis. Sa isang sulok, naglalaro si Gabriela ng makukulay na plastik na pyesa habang marahang humuhuni ng isang uyayi. Huminto si Ricardo sa bungad, nakasimangot. Naglibot ang kanyang tingin, malinaw na may inaasahang iba. Siguradong may lalaking mekaniko rito, naisip niya. Hindi maaaring ang babaeng yon ang tunay na mekaniko. Baka tagalinis lang o receptionist. May iritasyon sa boses, tanong niya. Nasaan ang may-ari? Kailangan ko ng totoong mekaniko, hindi yaya na nagpapanggap na nag-aayos ng kotse. Kalmadong dumulas palabas si Abigail mula sa ilalim ng sasakyan gamit ang isang wheeled creeper at tumayo. Kilala niya ang boses na iyon, ang tunong iyon. Ang tingin ng pagmamataas, huminga siya ng malalim. Ako ang may-ari, matatag niyang sabi. Ako ang nagpapatakbo ng lugar na ito at ako rin ang nag-iisang mekaniko. Ano po ang problema? Hindi napigilan ni Ricardo ang isang malupit na halakhak. Ikaw ang mekaniko! Napalingon ang kanyang tingin kay Gabriela. At dinadala mo ang anak mo sa trabaho? Ano to? Talyer o daycare? Kumulo ang dugo ni Abigail, ngunit sanay na siya sa ganitong paghusga. Natutunan na niyang manatiling kalmado na huwag hayaang manaig ang galit. Narito ang anak ko dahil wala akong ibang mapag-iiwanan sa kanya. Kung may problema kayo roon, malaya kayong dalhin ang kotse ninyo sa iba. Sagot niya nang hindi nagtataas ng boses. Gumisi si Ricardo. Walang paraan na hahayaan kong galawin ng isang babaeng may kamay na puno ng langis ang kotse ko. Isa itong Bugatti Chiron. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? 15 milyong real. Malamang hindi ka pa nakakakita ng ganyang kalaking pera sa isang lugar. Nasaan ang totoong mekaniko? Isang lalaki may sapat na kwalifikasyon? Sa sandaling yon, palapit ng palapit si Gabriela sa pintuan, puno ng paghanga ang mga mata sa makinang na asul na sasakyan. Ngunit bago pa siya makalapit, maring kinaway ni Ricardo ang kamay niya, itinataboy ang bata. Hoy, huwag mong palapitin ang maruming batang yan sa anumang may halaga. Iyon ang huling patak, may parang nabasag sa loob ni Abigail. Hindi iyon simpleng galit, kundi malalim at hilaw na puot. Ang uri ng damdaming tahimik na naiipon sa loob ng maraming taon ng kawalang galang at pananahimik. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya si Gabriela at niyakap ng mahigpit. Ang kanyang boses, malamig na parang yelo, ay pumutol sa hangin. Umalis ka, ngayon! Muling tumawa si Ricardo, mas malakas pa kaysa kanina. Ang basurahang to, ito ang tinatawag mong talyer? Ikinumpas niya ang mga kamay sa paligid ng may pagkasuklam. Dapat nasa bahay ka kasama ang anak mo, hindi nagpapanggap na nag-aayos ng makina. Ang mekanika ay hindi para sa mga babae. Ganyan gumagana ang kalikasan. Hindi ka ginawa para rito. Ang mga babae ay para sa bahay kasama ang mga anak. Mas hinigpitan ni Abigail ang yakap kay Gabriela. Ang bata, ramdam ang tensyon, ay tumingala at marahang nagtanong, Mami, bakit galit na galit ang lalaking yon? Parang nadurog ang puso ni Abigail sa tanong na yon. Lumabas ka, sabi niya muli, sabay turo ng mariin sa pinto. Isama mo ang sobrang mahal mong kotse at umalis ka. Sigurado akong may isa sa mga luxury service center mo ang masayang maniningil sa iyo ng 800 real para lang tingnan ang problema.
Tumalikod si Ricardo upang umalis, patuloy pa ring tumatawa ng mapanlait. Ngunit nang madaanan niya ang likurang bahagi ng talyer, may isang bagay na nakakuha ng kanyang pansin. Bahagyang natatakpan ng isang lumang trapal ay isang nakalimutang sasakyan. Dahil sa pag-uusisa, lumapit siya, hinila ang takip at tumambad ang isang kupas na kulay asul na Chevette na modelo 1979. Bakbak ang pintura, kinain na ng kalawang ang mga gilid, lanta ang mga gulong at mukhang matagal nang iniwan ng kotse. Ano naman to? Panunuyan ni Ricardo. Ito ba ang klasing basurang inaayos mo? Kalat mula pa nung 70s. Kumatok siya sa metal na katawan at umalingaw-ngaw ang hungkag na tunog. Kaya pala ganito ang buhay mo. Umiling siya. Ang mga taong nakikisalamuha sa basura, nabubuhay na napapaligiran ng basura. Hindi man lang yan aabot ng 500 real sa junk shop. Nangilid ang mga mata ni Abigail, ngunit walang kahit isang luha ang pumatak. Ang lumang Chevette na iyon ay hindi lamang bakal at turnilyo. Isa itong alaala, isang pamana. Iyan ang kotse ng tatay ko. Mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Iyon ang huli niyang pag-aari bago siya namatay. 15 anyos pa lang ako noon. Unti-unti ko itong inaayos. Mahinang paliwanag ni Abigail. Kapag may natitira lang na pera sa katapusan ng buwan. Tinitigan siya ni Ricardo nang may parehong lamig sa mga mata, walang bahid ng awa. Kalawang pa rin yan, walang pusong sabi niya. Kahit pinturahan mo pa ng ginto, hindi yan naabot ng 5,000 real. Sa totoo lang, refleksyon yan ng kung sino ka, luma, walang silbi at nakatakdang makalimutan. Gaya mo na nagpapanggap lang na mekaniko. At tila ba pinili ng universo ang eksaktong sandaling yon may pumasok sa talyer. Si Mike Navarro iyon ang pinakasikat na automotive influencer sa buong Goyas. May mahigit 800,000 tagasunod sa Instagram at higit 1.2 milyong subscribers sa YouTube. Hinahanap ni Mike si Abigail matapos makarinig ng napakagagandang review mula sa kanyang mga kliyente tungkol sa pambihira niyang galing. Nais niya siyang ma-interview upang malaman kung paano nakahanap ng puwang ang isang batang babae sa isang industriyang dominado ng mga lalaki. Abigail Flores, tawag niya habang pumapasok, may hawak na kamera. Huminto siya nang makita si Ricardo at napangiti sa gulat. Ricardo Garcia, grabe, ang galing ng tsamba. Fan ako ng koleksyon mo, pare. Lagi kong sinusubaybayan ang mga post mo. Si Ricardo, na ilang sandali lang ang nakalipas ay papalabas na sana, ay biglang napahinto. Isang kilalang influencer, dito mismo. Agad may nabuo sa isip niya. Isang masama ngunit may potensyal. Potensyal na mag-viral, na magpatawa at gawin siyang bida ng isang nakakatawang eksena sa internet. Biglang nagbago ang kanyang kilos. Mike, kaibigan, anong sorpresa? Sabi niya, biglang naging masigla at palakaibigan. Ngayon dahil may kamera na puno siya ng ngiti. Hindi ka maniniwala sa natuklasan ko. Halika rito, sobrang nakakatawa nito. Bago pa makapagsalita si Abigail, binuksan na ni Ricardo ang Instagram sa kanyang telepono. May 200,000 siyang followers, karamihan ay mayayamang elite, kolektor at malalaking pangalan. Agad niyang pinindot ang Go Live. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang dumagsa ang mga manunood. Hey guys, tingnan niyo to, sabi ni Ricardo sa kanyang telepono, may labis na kasabikan sa boses. Hulaan niyo kung nasaan ako, nakakita ako ng kakaibang talyer dito sa Goiânia. At eto pa, babae ang mekaniko, hindi ako nagbibiro at nagtatrabaho siya rito kasama ang anak niya. Sunod-sunod ang mga komento. Loel, parang biro lang to. Babaeng mekaniko, hindi seryoso yan. Sana marunong man lang siyang humawak ng wrench. Bawat isa ay parang talim na tumatama kay Abigail. Wala siyang magawa habang pinupuno ng malulupit na biro at panlilibak ang screen. At hindi pa yan lahat, patuloy ni Ricardo. May tinatawag daw siyang project dito. Mike, tingnan mo nga to.
Hinila niya si Mike papunta sa likod ng talyer at may drama niyang inalis ang takip ng lumang Chevette. Tingnan niyo ang wasak na to, 1979. Sinasabi niyang nire-restore daw niya. Para sa akin, reject lang to ng junkyard. Kita ang pagkilang kay Mike. Hindi ito ang pakay niya. Gusto niyang itampok ang galing ni Abigail, hindi ang makilahok sa pampublikong pangahamak. Bro, hinaan mo naman. Mahinang sabi niya, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit huli na lubos nang nadala si Ricardo ng libu-libong nanonood sa livestream. Umabot na sa 3,000 ang bilang ng nanonood. Alam niyo ba, may napakagandang ideya ako, sabi niya, muling humarap kay Abigail na mahigpit na yakap si Gabriela. Nakabaon ang mukha ng bata sa balikat ng kanyang ina, ramdam ang may mali. Makinig kang mabuti, mekaniko. Gumagawa ako ng alok dito mismo, live, para makita ng lahat. Bukas ang Velocidade Solidaria Charity Event, isang drag race sa track. Gumisi siya saka itinuro ang Chevette. Kung matalo ako ng kalawangin mong yan sa karera, bibigyan kita ng ₱250,000. Oo, 500,000. Malamang mas malaki pa yan sa kikitain mo sa loob ng 10 taon sa pag-aayos ng mga luma at gasgas na palyo at gol. Sumabog ang comments sa tawanan at hindi paniniwala. Diyos ko, hindi siya mananalo. Nakakahiya to. Bugatti laban sa Chevette? Nagbibiro ba kayo? Lalong idiniin ni Ricardo ang kalupitan. Pero kung ay hindi, kapag natalo ang basurahan mong yan sa Bugatti Chiron kung nagkakahalaga ng 15,000,000 real, may gagawin ka para sa kin. Huminto siya sandali, sinigurong nakatutok sa kanya ang kamera. Amin ka sa harap ng lahat sa racetrack na hindi para sa mga babae ang mekanika. Sasabihin mo ng malakas na dapat nasa bahay ka, nag-aalaga ng anak at hindi nagpapanggap na ikaw ay isang bagay na hindi ka naman. Sasabihin mo sa buong mundo na nabuhay ka sa kasinungalingan. Nagsimulang umiyak si Gabriela, malakas na ngayon, hindi na impit, kundi hagulgol ng takot at pagkalito. Mami, iyak niya. Mahigpit siyang niyakap ni Abigail, pabulong na pinapakalma ang bata, ngunit nanginginig ang sarili niyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mas matinding damdamin, galit, pagkapahiya, at isang bagay na matagal nang kumukulo sa loob niya sa loob ng maraming taon. Muling namagitan si Mike. Ricardo, tama na, hindi ito tama, hindi man lang patas. Bugatti ang ipinatatakbo mo laban sa Chevette. Paano magiging patas yan? Patas? Pangungot yan ni Ricardo. Hindi inaalis ang tingin sa kamera. Mga kaibigan, ₱250,000 ang inaalok ko rito. Hindi ito hindi patas. Isa itong regalo, sabi ni Ricardo na may mapagmataas na ngisi. Hindi niya kailanman makikita ang ganitong klasing pera sa buong buhay niya sa pag-aayos ng mga bugbog na lumang uno. Sa sandaling iyon, umabot na sa mahigit 8,000 ang nanonood ng livestream. Bumaha ang chat ng tawanan at pangungutya. May iilan mang nagtangkang ipagtanggol si Abigail. Nalunod sila sa dagat ng insulto at malulupit na biro. Girl, huwag mong tanggapin, dudurugin ka niya. Ito na ang pambansang kahihiyan na paparating. Kawawang bata, isipin mong ganyan ang nanay mo. Habang hawak pa rin ang kamera, lumapit si Ricardo, ninanamnam ang bawat salita na tila lason sa kanyang dila. Kaya mekaniko, mabagal at mapanukso niyang sabi, sasali ka ba o hindi? O patutunayan mo lang ba ang matagal ko nang sinasabi na isa ka lang palpak na ina, nagpapanggap na nag-aayos ng kotse para takasan ang sarili mong maling desisyon, na tinalikuran mo ang pagiging tunay na ina para makipaglaro sa mga gamit na hindi mo man lang naiintindihan. Biglang nanahimik ang buong talyer. Nakatayo si Mike sa likod ng kanyang kamera, hindi malaman ang gagawin. Umiiyak si Gabriela sa bisig ni Abigail, takot at labis na nababalisa. At sa bungad ng pinto ay nakatayo si Donna Ines na nakarinig ng sigawan at ngayoy nakatingin sa eksena ng may pagkabigla. Tumingin si Abigail sa mukha ng kanyang anak, namumula sa iyak,
litong-lito, puno ng takot. Hindi naiintindihan ni Gabriela kung bakit sumisigaw ang lalaking iyon o kung bakit tinatawanan ng mga tao sa internet ang kanyang nanay. At sa sandaling iyon, natagpuan ni Abigail ang kanyang lakas. Marahan niyang pinunasan ng luha ng anak, hinalikan ang noo nito, at iniabot si Gabriela sa mga nakaabang na bisig ni Dona Ines. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid at huminga ng malalim. Nang humarap siya muli kay Ricardo, wala na ang pagod sa kanyang mga mata. Nakatuon na ang mga ito, hindi nagliliyab sa galit, kundi nag-aalab sa isang kalmado ngunit mapanganib na kumpiyansa. "Tinatanggap ko ang hamon mo," malinaw niyang sabi, ang tinig ay pumutol sa hangin. "Tinatanggap ko ang 500,000 real kapag ako ang nanalo. Ngunit higit pa sa pagbabayad ang gagawin mo. Tatayo ka sa harap ng mga tao sa racetrack at ng mga taga-sunod mo at hihingi ka ng tawad sa anak ko dahil sa pananakot mo sa kanya, sa kawalang galang mo sa alaala ng tatay ko, at sa tangkang paghamak mo sa akin." Tinaas ni Ricardo ang kanyang kilay sa kamuling tumawa, mas malakas kaysa dati. "Kapag nanalo ka," panunuyan niya, "ibig mong sabihin kung sakali, pero sige, ayos lang, tinatanggap ko. Mike, kinukunan mo ba ito? Mabuti, narinig ng lahat. Bukas, 2:00 ng hapon, Goiânia International Raceway." Lumingon siya at itinuro ang Chevette na parang isang biro. Ang Bugatti Chiron laban doon. Natapos ang live stream habang palabas si Ricardo, patuloy na tumatawa at kumakaway sa kanyang audience. Sa isip niya, binubuo na niya ang mga headline. Mayamang negosyante, pinahiya ang lokal na mekaniko sa viral drag race. Sumakay siya sa kanyang Bugatti na sa kabalintunaan ay may parehong problema pa rin sa transmission at humarurot palayo. Ang ugong ng makina ay parang sigaw ng tagumpay. Dahan-dahang pinatay ni Mike ang sarili niyang kamera. Tumingin siya kay Abigail, hindi makapaniwala. "Seryoso ka ba rito? Bugatti Chiron yan. 1500 horsepower, 0 hanggang 100 kilometro bawat oras sa loob ng 2.4 na segundo. 15 milyong riyal na halaga ng pinakabagong teknolohiya." Napatingin siya sa maalikabok at lumanang Chevette at ipanghahabol mo, "Yan." Hindi agad sumagot si Abigail. Lumapit siya sa lumang sasakyan, marahang hinaplos ang kupas na pintura na parang binabati ang isang matandang kaibigan. Pagkatapos, sa wakas, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang una sa buong maghapon. "Mike," banayad niyang sabi, "gusto mo ba ng kwentong hinding-hindi makakalimutan ng mga manonood mo? Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na walang ibang nakakaalam." Kumuha siya ng susi at binuksan ang hood. Lumapit si Mike. Ang nakita niya ay nagpaangat sa kanyang panga sa lubos na gulat. Hindi ito ang makina ng 1,979 na Chevette, ni hindi man lang malapit. Sa ilalim ng hood ay naroon ng isang turbocharged V8, malinis, makintab, at kumikislap sa ilalim ng malabong ilaw ng talyer. Ang kambal na turbo, custom-built na intercooler at programmable injection system ay malinaw na nagsasabing hindi lang ito simpleng restoration. Isa itong makinang ginawa para sa digmaan. "Diyos ko," bulong ni Mike, "isa itong competition car. Gaano kalakas?" 800 horsepower, kalmadong sagot ni Abigail. V8 Garrett GTX 3582R Turbo, Fueltech FT600 Programmable Fuel Injection, ganap na adjustable na race suspension, Willwood 4-wheel disc brakes, Mickey Thompson drag tires. Humarap siya kay Mike. 3 taon ng trabaho, Mike. 3 taon na walang tulog. 3 taon ng pagtitipid sa bawat sentimo. 3 taon ng pag-aaral, pagbuo at pagpeperpekto. Namangha si Mike. Bakit? Bakit hindi mo ito ipinakita kanino man?"
Marahang isinara ni Abigail ang hood na para bang tinatakpan ng isang lihim. Dahil walang maniniwala sa akin, sabi niya. Isang mahirap na single mom na nagsasabing siya ang bumuo ng isang race car? Tatawagin nila akong sinungaling. Sasabihin nilang nangangarap lang ako, nag-iimbento, gaya ng ginawa ng lalaking yon kanina. Malalim na huminga si Abigail. Ang mga damdaming matagal na niyang kinikimkim sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng umaahon sa ibabaw. Kaya pinili ko ang katahimikan, marahan niyang sabi. Nagpatuloy akong magtrabaho sa mga anino, naghihintay ng tamang sandali. Naghihintay na may isang taong maliitin ako nang sapat para sa wakas ay mapatunayan ko kung sino talaga ako. Inangat niya ang ulo, matatag na ngayon ang kanyang tinig. At ang mayabang na lalaking iyon ang nagbigay sa akin ng sandaling iyon nang hindi man lang niya namamalayan. Ibinigay niya sa akin ang pagkakataong 3 taon ko nang hinihintay. Nakatayo si Mike roon, sinisipsip ang lahat ng iyon. Sumisigaw ang kanyang instinct bilang content creator. Hindi lang ito isang magandang kwento. Ito na ang kwento ng taon. Abigail, kailangan kong idokumento ito. Sabi niya, halos hinihingal. Ang paghahanda, ang karera, lahat. Sasabog ito online. Maaari nitong baguhin ang buhay mo. Nag-atubili siya sandali, pero kung papayag ka lang, maaari ba kitang kuhanan? Tumingin si Abigail kay Gabriela na nakapahinga pa rin sa mga bisig ni Donna Ines. Namamaga pa ang munting mukha dahil sa pag-iyak. Pwede, sagot niya, pero sa isang kondisyon. Agad tumango si Mike. Hindi mo lang ikukwento ang karera, patuloy ni Abigail. Ikukwento mo ang lahat. Kung paano ko tinuruan ang sarili ko ng mekanika tuwing gabi, nanonood ng mga video online. Kung paano akong natuto habang mag-isang pinalalaki ang anak ko. Kung paano ako pumasok sa isang propesyong sinasabing hindi para sa mga babae. Inilapat niya ang kamay sa Chevette. Gusto kong maunawaan ng mga tao na bawat piyesa ng makinang ito ay may kaakibat na sakripisyo. Na ang talento ay hindi binibili, binubuo ito sa pawis, sa luha, sa tiyaga. Hindi nag-alinlangan si Mike. Kasunduan, sabi niya, sabay taas ng kamera. Ipapakita ko sa Brazil kung sino talaga si Abigail Flores. Lumalim ang gabi sa Goiânia, ngunit hindi kailanman namatay ang ilaw sa maliit na talyer. May mas mababa sa 24 na oras si Abigail upang maghanda para sa pinakamahalagang karera ng kanyang buhay. Hindi na kailangan ng maraming ayos ang sasakyan. 3 taon ng masusing trabaho ang nag-asikaso niyon. Gayunpaman gusto niya ng katiyakan, ganap na eksaktong kondisyon. Kinunan ni Mike ang bawat sandali. Ipinaliwanag ni Abigail ang bawat hakbang ng may kalmadong kumpiyansa. Ina-adjust ko ang turbo pressure, 2.2 bar ang nagbibigay ng pinakamahusay na performance. Ang programmable injection system na ito ang nagbibigay daan para makontrol ko ang air-fuel mix ng real-time. Itinuro niya ang mga bahagi ng makina. Ang mga Garrett turbo na ito ay kapareho ng ginagamit sa mga profesional na kompetisyon. Nagkakahalaga sila ng 18,000 real para sa pares. Inabot ako ng 8 buwan ng pagtitipid para lang mabili ang mga ito. Sa isang sulok ng talyer, mahimbing na natutulog si Gabriela sa isang improbisadong banig, balot ng jacket ng kanyang ina. Napakalakas ng larawang iyon, isang batang payapang natutulog habang ang kanyang ina ay nakikipaglaban para sa kanilang kinabukasan. Nanatili si Donna Ines buong gabi, tahimik na nakaupo sa isang lumang silya. Bandang 3:00 ng madaling araw, habang inaayos ni Abigail ang suspensyon, lumapit ang matanda, dala ang isang termos ng kape at isang napkin na may mainit na keso na tinapay. Mananalo ka bukas, sabi ni Donna Ines, puno ng katiyakan ng tinig. Huminto si Abigail at tumingin sa babaeng naging pamilya na niya. Hindi ito para sa akin, sabi niya, nanginginig ang boses, para ito sa kanya. Tumango siya patungo kay Gabriela.
para lumaki ang anak ko na alam niyang ang mga babae ay pwedeng maging kahit ano ang gusto nila, para matutunan niyang huwag kailanman tanggapin ang mga limitasyong ibinibigay sa kanya dahil lamang siya ay babae. Habang nagpupuyat si Abigail sa trabaho sa kabilang panig ng lungsod sa Alphaville Flamboyant, nagdiriwang na si Ricardo. Sa loob ng kanyang mansyon, napapaligiran ng mga mayayamang kaibigan, malakas siyang tumatawa habang paulit-ulit pinapanood ang livestream. Lumampas na sa 200,000 views ang video. Pakiramdam ni Ricardo ay isa siyang henyo ng aliwan. Nakita niyo ba ang mukha niya? Sabi niya habang nagbubuhos ng whiskey na nagkakahalaga ng 3,000 real bawat bote. Talagang iniisip niyang may tsansa ang kalawangin niyang Chevette laban sa Bugatti ko. Lubos na delusional. Nakikisabay sa tawanan ang kanyang mga kaibigan, gumagawa ng malulupit na biro tungkol kay Abigail sa mga single mom at sa mga babaeng hindi raw alam ang kanilang lugar. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may isang bagay na gumugulo kay Ricardo. Ang paraan ng pagtanggap niya sa hamon, ang kalmadong ekspresyon, ang katiyakan. Hindi iyon reaksyon ng isang taong inaasahang matatalo. Mabilis niyang itinaboy ang isip na iyon. Imposible. Isang-1,000 siyam na 179 na Chevette na tatalo sa Bugatti Chiron. Katawa-tawa. Dumating ang umaga sa Goiânia sa ilalim ng perpektong bughaw na langit. Abala na ang Velocidade Solidaria Charity Event. Ang International Raceway ay puno ng malalaking banner ng mga sponsor, higanting screen at mga grandstand na unti-unting napupuno ng mga manunood. Mahigit 50 luxury car ang nakapila. Matingkad na pulang Ferrari 488. Dilaw na Lamborghini Huracan na kumikislap na parang apoy. Pilak na Porsche 911 at 11 Turbo S. Mga futuristikong McLaren 720S. Pagkatapos ay dumating si Abigail. Ang kanyang Chevette ay nakasakay sa isang maliit na trailer, hinihila ng isang pickup truck na hiniram mula sa isang kliyente. Nakagugulat ang naging contrast. Ang kupas na asul na kotse, may bakbak na pintura at marka ng kalawang, katabi ng mga makinang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Agad na sumabog ang tawanan. Tingnan nyo yan, sigaw ng isang tao. Yan ang baliw na babae sa pustahan. Nagtaasan ang mga cellphone sa lahat ng direksyon. Nagsidagsa ang mga tao upang i-record ang inaakala nilang pinakakatawa-tawang sandali ng araw. Bumaba si Abigail mula sa truck at kalmadong sinimulang ibaba ang Chevette. Binabaliwala ang mga titig, tawanan at bulungan. 3 taon niyang hinintay ang sandaling ito. At handa na siya sa VIP paddock. Naliligo si Ricardo sa pansin. Pumipitik ang mga kamera, pinalilibutan siya ng mga reporter at nakangiti siyang parang isang celebrity na naglalakad sa red carpet. Ngunit nang makita niyang paparating ang Chevette, hindi niya napigilan ang sarili. Habang nakatutok sa kanya ang kamera ni Mike at hindi bababa sa 5 lente pa ng press ang nakaharap sa kanya, naglakad siya patungo sa sasakyan na parang nasa entablado. Tingnan niyo to mga kaibigan, sigaw ni Ricardo, sinisigurong maririnig siya sa buong paddock. Talagang dinala ng mekaniko ang basurahan niyang kotse. May drama niyang itinuro ito. May kailangang magpaalala sa kanya na karera ito, hindi panghakot sa junkyard. Sumabog ang tawanan mula sa lahat ng direksyon. Pati ang ilang organizer ng event ay napatawa ng alanganin, inaakalang bahagi lang ito ng biro. Sa mga upuan ng grandstand, nakaupo si Gabriela sa tabi ni Donna Ines, mahigpit na hawak ang isang kartong placard na siya mismo ang nagkulay. Go Mommy! Simple ngunit maayos ang kanyang suot at mahigpit ang kapit ng kanyang maliliit na kamay sa karton. Ngunit nang marinig niya ang tawanan ng mga tao, tawanan na nakatuon sa kanyang ina, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nangilid ang luha. Donna Ines, pabulong niyang tanong. Pinipigilan ng hikbi.
Bakit nila tinatawanan si Mommy? Mahigpit siyang niyakap ng matanda at marahang sumagot dahil madalas ay kinukutya ng mga tao ang hindi nila nauunawaan. Aking munting mahal, pero huwag kang mag-alala. Tahimik na sila mamaya dahil ang nanay mo ay patatahimikin silang lahat. Sa likod ng entablado, tinatapos ni Abigail ang kanyang huling mga inspeksyon. Ang racing suit niya ay payak, walang sponsor, walang makukulay na logo. Ang pangalan niya lamang ang nakatahi sa bandang puso. Lumapit si Mike, tuloy-tuloy ang kuha ng kamera. Abigail, maingat niyang sabi, narinig mo ang mga sinasabi nila ron. Sigurado ka pa rin ba? Walang sisisihin sa'yo kung babaguhin mo ang isip mo. Diretsyong tumingin si Abigail sa lente, kalmado at hindi natitinag ang boses. Hinding-hindi ako urong. Ang karerang ito ay hindi tungkol sa pera, hindi rin ito tungkol sa pagpapatunay ng anuman sa mayabang na lalaking iyon. Huminga siya ng malalim. Ito ay tungkol sa anak ko, tungkol sa bawat batang babaeng nanunood, para ipakita sa kanila na hindi tayo tinutukoy ng malulupit na salita, na ang talento ay walang kasarian, na hindi mo kailangan ng yaman para magkaroon ng halaga. At ang tunay na respeto, pinaghihirapan niyon, hindi basta ibinibigay. Sa mga loudspeaker kinuha ng host ng event, isang elegante at nakaistilong babae sa edad 40 ang mikropono. Mga ginang at ginoo, sabi niya na may ngiti, ang sandaling hinihintay ninyong lahat, ang biral na hamon. Sa isang panig, si Ricardo Garcia sakay ng kanyang Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng 15 milyong real at sa kabila. Sandali siyang huminto, bahagyang nakangiti. Isang Chevette na modelo, 1,000 naraan 70. Ang paraan ng pagkakasabi niya, magaan, halos mapangutya, ay nagpasabog muli ng tawanan mula sa mga manonood. Sa grandstand, narinig ni Gabriela ang bulungan ng mga matatanda sa likuran niya. Anong klaseng ina ang gagawa nito? Baliw siya. Kawawang bata, dumadaloy ang luha sa pisngi ni Gabriela. Mas hinigpitan niya ang yakap sa kanyang placard. Masakit ang kanyang dibdib. Sa likod ng entablado, narinig ni Abigail ang bawat salita sa walkie-talkie na ibinigay sa kanya ni Mike. Sumiksik ang dibdib niya, ngunit hindi siya natinag. Mahina niyang ibinulong, para sa'yo ito anak ko, lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo. Dumating na ang sandali. Parehong gumulong ang dalawang sasakyan papasok sa track, pumuwesto sa starting line. Nakabibingi ang kontrast. Sa kanan, ang Bugatti Chiron, kumikislap sa ilalim ng araw, makinis, agresibo at halos perpekto ang pagkakagawa. Bawat kurba, bawat detalye ay sumisigaw ng luho at purong lakas. Sa kaliwa, ang Chevette. Kupas ang pintura, payak ang hulma, maliit, mapagkumbaba, mukhang walang laban. David laban kay Goliath, isang daga sa harap ng leon. Sa loob ng Bugatti, nakangisi si Ricardo, kumakaway na parang isang mananakop na emperador. Inilalarawan na niya sa isip ang mga headline, ang mga meme, ang viral na kasikatan. Sa loob ng Chevette, tahimik si Abigail, matatag ang kanyang mga kamay sa manibela. Pumikit siya sandali. Naalala niya ang kanyang ama. Ang bawat gabing nag-aaral siya habang natutulog si Gabriela, ang bawat insulto, bawat paghusga, ang bawat sandaling sinabihan siyang hindi siya sapat. Umiilaw ang mga ilaw ng starting line, pula. Bumilis ang tibok ng puso niya ngunit hindi nanginig ang kanyang mga kamay. Dilaw, inapakan niya ang clutch, mahigpit ang hawak sa kambyo. Berde, sumabog ang truck. Ang Bugatti ay lumarga na parang rocket, 1,500 horsepower na dumadagundong sa aspalto ng may marahas na elegansya. Kumapit ang mga gulong na parang mga kuko, umuungal ang makina sa eksaktong lakas. Nagdiwang ang crowd, nag-zoom ang mga kamera, parang ilang segundo na lang ang tagumpay. Ngunit bigla may nangyari, gumalaw ang Chevette, hindi mabagal, hindi nag-alinlangan. Sumabog ito pasulong na parang isang halimaw na nagising.
Ang tunog ng turbocharged V8 nito ay humiwa sa hangin, malakas, marahas at hindi maitatanggi. Sumingasing ang mga turbo na parang singaw sa ilalim ng matinding presyon. Ang magaan nitong katawan at napakalakas na makina ay lumikha ng pag-arangkadang hindi inaasahan ng sinuman. Lumilipad ang Chevette at hindi lang ito sumasabay. Nauuna na ito, nanahimik ang mga grandstand, nanigas ang mga mukha, lumaki ang mga mata. Ano ang nangyayari? Hindi ito maaari. Sigaw ng commentator, nababasag ang boses sa mga speaker. Ang Chevette ay lumalagpas sa Bugatti. Mga ginang at ginoo, hindi ito kapani-paniwala. Sa loob ng Bugatti nawala ang ngisi ni Ricardo. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Ang basurang iyon ay nilalampasan siya. Inapakan niya ng todo ang silinyador, itinulak ang kiron sa sukdulan, inactivate ang lahat ng sistema. Ngunit wala ng saysay. Huli na, tumawid sa finish line ang Chevette ni Abigail. Una, 2 buong segundo ang lamang. Sa mundo ng drag racing, ang 2 segundo ay hindi lang simpleng agwat. Isa itong habambuhay. Ito ang linya sa pagitan ng mga baguhan at mga kampiyon. Sa pagitan ng yaman at tunay na galing. Sa pagitan ng yabang at walang sawang pagnanasa. Hindi na tumawa ang crowd. Sa halip, sumabog ang palakpakan at hiyawan. Nanalo siya! Nagawa ng Chevette. Hindi ito kapani-paniwala. Sa mga upuan ng grandstand, tumalon si Gabriela, umiiyak at tumatawa ng sabay. Nanalo si Mami! Nanalo si Mami! Sigaw niya ang munting tinig na mas malakas pa kaysa sa lahat ng ingay sa paligid. Ipinahinto ni Abigail ang sasakyan. Sa loob ng mahabang sandali, nanatili siyang nakaupo. Mahigpit pa rin ang hawak sa manibela. At saka sa wakas, pumatak ang mga luha. Ngunit hindi iyon luha ng sakit. Iyon ay luha ng 3 taong tahimik na pagsisikap. 3 taon nang hindi pinapansin. 3 taon ng pagdududa at pagtitiis. 3 taon ng pagpapatunay sa sarili at sa mundo na sapat siya. Ang bawat sakripisyo ay humantong sa sandaling ito. Dali-daling lumapit si Mike sa sasakyan, naka-livestream ang lahat. Biglang sumabog ang bilang ng nanonood. 47,000 katao ang nakatutok ng real-time. Abigail, nagawa mo, sigaw niya. Natalo mo ang Bugatti Chiron gamit ang Chevette, isang Chevette na 1979. Paano naging posible yon? Humarap siya sa kamera. Kung naniniwala kayong walang kasarian ng talento, itype niyo ang respect sa comments. Dahan-dahang bumaba si Abigail mula sa sasakyan. Nang hihina ang kanyang mga tuhod, mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Umuugong pa rin ang adrenaline sa kanyang dugo. Ramdam niya ang pulso sa kanyang mga tainga. Papalapit ang crowd, mga mukhang dati tumatawa, ngayoy nakatitig na may paghanga at paggalang. Muling nagtanong si Mike, nanginginig ang boses sa paghanga. Paano mo nagawa? Paano natalo ng Chevette ang pinakamahal na supercar sa karera? Pinunasan ni Abigail ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay na may bahid ng grasa. Tumingin siya sa kamera at nagsalita, nanginginig ang boses, ngunit puno ng dangal. Ang kotse na ito, kinakatawan nito ang bawat gabing hindi ako natulog. Bawat gabing, kinailangan kong pumili sa pagitan ng pahinga at pagkatuto. Kinakatawan nito ang mga taon ng pagtitipid sa bawat sentimo matapos ang upa, pagkain at diaper. Mga taon ng pagtuturo sa sarili gamit ang libreng YouTube videos dahil wala akong pambili ng technical course. Dahil wala akong mentor, walang nagturo sa akin. Mas lumapit ang crowd, mas nag-zoom ang camera ni Mike. Humarap siya at itinuro ang Chevette. Bawat tornilyo sa makinang ito, ako ang humigpit. Bawat tune, bawat upgrade, kinuwenta ko ng mano-mano. Bawat piyesa ay binili kapalit ng sakripisyo. Huminto siya sandali. Sinabi ng lalaking iyon ni Ricardo na wala akong halaga, laos at madaling makalimutan.
Pero ngayon, ang tinatawag nilang Laos na kotse ay tinalo ang 15 milyong riyal na European engineering. Muli siyang tumingin diretso sa lente. Dahil ang talento, hindi yan binibili. Ang talento ay pinaghihirapan sa trabaho, sa pagkakamali, sa apoy. Nanahimik ang buong crowd, mabigat puno ng paggalang na katahimikan. Pagkatapos, may isang taong pumalakpak, sumunod ang isa pa at isa pa, hanggang sa umuga ang buong racetrack sa palakpakan. Sinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan. Ang parehong mga taong nanlibak sa kanya kanina, ngayon ay nag-cheer ng buong puso. Ngunit may isang bagay pa ang hinihintay ng lahat. Si Ricardo Garcia, ang milyonaryo, ang lalaking humamak sa kanya sa harap ng libo-libo, ay dahan-dahang bumaba mula sa Bugatti para siyang multo sa paglakad. Maputla ang mukha, walang laman ang mga mata. Dinadaganan siya ng bigat ng pagkatalo at ng katotohanan. Naglakad siya patungo kay Abigail habang tahimik na humahawi ang crowd. Lahat ay naghanda, inaasahan ng galit, ang pagsabog ng ego. Ngunit ang sumunod ay ikinagulat ng lahat. Huminto si Ricardo sa harap niya at lumuhod. Doon mismo sa nagbabagang aspalto ng racetrack, pumitik ang mga kamera. Naka-live ang mga cellphone, 10,000 ang nanonood sa loob ng track at online. At si Ricardo, dating mapagmataas, dating mayabang, ay humagulgol. Hindi simpleng luha, kundi buo, hindi mapigil na hikbi ng isang taong sa pilitang nakita ang sarili niya ng malinaw sa unang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga balikat, nangingatal ang kanyang mga kamay. Wala akong masabi, bulong niya. Tumingala siya kay Abigail, dumadaloy ang mga luha. Itinuro mo sa akin ang pinakamalaking aral ng buhay ko, sabi niya. Hinusgahan kita dahil babae ka, dahil wala kang pera, dahil inakala kong ang halaga ng tao ay nakabase sa itsura, pinagmulan at estado. Huminto siya, nababasag ang boses. Pero mali ako, lubos na mali kung sino tayo. Walang kinalaman sa kung ano ang pagmamay-ari natin. Tahimik na nakamasid ang crowd, halos hindi humihinga. Pagkatapos ay sinabi ni Ricardo ang isang bagay na yumanig sa lahat. Ang kapatid kong babae, si Isabela, mekaniko rin siya. Namatay siya sa isang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Muli siyang huminto, halos hindi makapagsalita. At ako, nilait ko siya. Sinabi kong hindi ito trabahong para sa babae, na dapat pumili siya ng mas pambabaeng propesyon. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na ipinagmamalaki ko siya at ngayon, wala na siya. Hindi ko kailanman, kahit minsan, napahalagahan ang napakalaking biyayang taglay ng kapatid ko. Sabi ni Ricardo, inilalapat ang kamay sa kanyang dibdib, saka sa kanyang ulo. Binuksan mo ang mga mata ko. Ilang taon kong binaliwala ang kanyang talino, masyado akong mapagmataas para makita iyon. Sinayang ko ang mga huling taon ng buhay niya dahil pinili ko ang yabang kaysa pagmamahal. Direkta siyang tumingin kay Abigail. Pero ngayon habang pinapanood kita, ang lakas mo, ang tapang mo, saka ko lang talaga naunawaan kung ano ang sinusubukang ipakita sa akin ni Isabela noon. At naging bulag ako para makita iyon. Nakatayo si Abigail sa pagkabigla. May bahagi sa kanya ang gustong makaramdam ng tagumpay, ng kasiyahan, dahil sa kanyang panalo at sa pagbagsak ni Ricardo mula sa pedestal nito. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Ricardo, pula at namamaga sa iyak, hindi ng kahihiyan kundi ng tunay na pagsisisi, may iba pang damdaming umusbong sa kanyang dibdib, habag. Dahan-dahang tumayo si Ricardo. Sa harap ng buong madla, habang nag-zoom ang mga kamera at ipinapakita ng malalaking screen ang bawat galaw niya, tinupad niya ang kanyang pangako. Ngunit higit pa roon ang ginawa niya. Humarap siya sa mga upuan at malakas na tumawag, tapat ang tinig, nasaan ang anak ni Abigail? Maaari bang may maghatid sa kanya rito?
Humawi ang crowd habang lumitaw si Donna Ines, marahang ginagabayan si Gabriela sa kamay. Nag-alinlangan ang bata sa una na bigla sa dami ng nakatingin. Ngunit nang makita niya ang kanyang ina na nakatayo malapit sa truck, biglang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Muling lumuhod si Ricardo sa antas na kasing taas ng bata. Ipinapakita ng malalaking screen ang eksena sa libu-libo. Gabriela, maraan niyang sabi, nababasag ang boses. Ako si Ricardo. Kahapon, masama ang ginawa ko sa iyo at sa nanay mo. Tinakot kita, kinutya ko ang pamilya mo. At para roon, taos-puso akong humihingi ng tawad. Tumingin siya sa mga mata ng bata. Mayroon kang pinakamatapang, pinakatalentado at pinakakahanga-hangang ina na nakilala ko. At naging napakabobo ko para makita iyon. Tumingin si Gabriela sa kanyang ina. Marahang tumango si Abigail, puno ng luha ang mga mata. Pagkatapos, dala ang inosenteng tanging sa bata lamang matatagpuan, lumapit si Gabriela at niyakap si Ricardo. Okay lang po, Uncle, sabi niya na may ngiti. Sabi ni Mami, lahat ng tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Doon tuluyang gumuho si Ricardo. Niyayakap niya ang bata, humahagulgol ng walang pigil. Pumalakpak ang crowd habang umiiyak din. Maging ang pinakamatitigas na negosyante sa grandstand ay bakas ang emosyon sa mga mukha. Kinunan ni Mike ang lahat, tahimik na umiiyak sa likod ng lente. Sa wakas, tumayo si Ricardo, pinunasan ng mga mata at humarap muli kay Abigail. Abigail Flores, sabi niya ng buong paninindigan, may utang ako sa iyo na 500,000 real at pinaghirapan mo ang bawat sentimo. Pero gusto kong lumampas pa roon. Itinaas niya ang boses upang marinig ng lahat. Gusto kitang maging guro, hindi lang sa mga makina kundi sa buhay, sa kababaang loob, sa kahulugan ng pagtatrabaho ng may puso. Mas marami kang itinuro sa akin sa loob ng isang araw kaysa sa natutunan ko sa halos 40 taon. Sa sandaling yon, sumabog ang live stream ni Mike. 89,000 ang nanonood ng live. Bumaha ang comments, umiiyak ako. Ito ang pinakamagandang redemption story na nakita ko. Si Abigail ay pambansang bayani. Talento, dangal, respeto. Libu-libong beses kada segundo ang pagbabahagi ng video. Lumapit ang isa sa mga organizer ng event, may hawak na mikropono. Abigail, may nais ka bang sabihin sa lahat? Lumapit si Abigail, kinuha ang mic at minasdan ng mga mukha ang kanyang anak sa mga bisig ni Donna Ines. Si Mike na patuloy na nagfi-film ang dagat ng mga estrangherong minsan ay nagduda sa kanya. At ngayon nakikinig sa bawat salita niya. Gusto kong direktang makipag-usap sa mga babaeng nanonood. Panimula niya, matatag ang tinig. Sa bawat ina, sa bawat babaeng iniwan, sa bawat babaeng gumigising araw-araw na hindi sigurado kung kakayanin pa ang susunod na linggo. Huminto siya sandali. Malakas kayo, may kakayahan kayo, at mahalaga kayo. Huwag ninyong hayaang may magsabi sa inyo kung ano ang hindi ninyo kaya dahil babae kayo, dahil mahirap kayo, dahil hindi kayo nakapagtapos ng kolehiyo. Inilapat niya ang kamay sa kanyang dibdib. Wala akong diploma, wala akong koneksyon. Lahat ay natutunan ko mag-isa, online sa gabi habang natutulog ang anak ko. Nabasag ang kanyang boses. Kung nagawa ko, kaya ninyo rin. Sumabog ang palakpakan. Nakabibingi ang tunog, umiyak ang mga babae. Pumalakpak ang mga lalaki. Umalon ang palakpakan sa buong grandstand, malakas, makapangyarihan, hindi mapipigilan. Dumagsa ang mga reporter, lahat ay nais mag-interview. Ngunit hindi hinabol ni Abigail ang kasikatan. Isinauli niya ang mikropono, dumiretso kay Gabriela at binuhat ang kanyang anak. Mahigpit niya itong niyakap, inilubog ang mukha sa munting balikat ni Gabriela, nilalasap ang ginhawa ng sandaling iyon. Nagawa natin, mahal ko, pabulong niyang sabi, nanginginig.
Bahagyang lumayo si Gabriela at hinalikan ang pisngi ng kanyang ina. Alam kong mananalo ka, Mami, sabi niya. Ikaw ang pinakamagaling na mekaniko sa buong mundo. At para kay Gabriela, hindi iyon papuri. Katotohanan iyon. Sa mga oras na sumunod, naging lubhang viral ang video ng karera. Sa loob ng 24 na oras, 8 milyong views. Pagsapit ng ikalawang araw, 15 milyon. Tumawag ang mga TV show, nag-alok ng cover story ang mga magazine, nag-alok ng sponsorship ang mga top car brand. Gustong-gusto siya ng mga auto parts company bilang brand ambassador. Naging pambansang simbolo si Abigail ng tibay at talento. Ngunit habang abala ang mundo sa pag-uusap tungkol sa kanya, nasa bahay siya. Pinapaliguan si Gabriela, naghahanda ng simpleng hapunan. Dahil hindi niya ito ginawa para sa pera o kasikatan. Ginawa niya ito upang patunayan ang isang katotohanan na ang dangal, tapang at husay ay hindi nakadepende sa kasarian o yaman. At napatunayan niya iyon sa harap ng buong mundo. 4 na taon nang lumipas, isa na namang maliwanag na Sabado ng umaga sa Goiânia, sa parehong international racetrack kung saan naganap ang kasaysayan, libu-libong tao ang nagtipon, ngunit hindi para sa karera. Umiindayog sa hangin ang makukulay na bandila. Lumilipad ang mga lobo, may musika, may tawanan at walang tigil ang pagpitik ng mga kamera. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang isang bagong gusali, moderno, marangal at maganda. Malalaki at matitibay ang mga letrang nakasulat sa harapan. The Abigail Flores Center for Women in Automotive Engineering, kung saan dati wala kundi isang maalikabok at bakanteng lote sa tabi ng racetrack. Ngayon ay may nakatayo ng isang pambihirang bagay. Flores Performance Garage, isang moderno at elegante na kompleks na may lawak na 3,000 metro kuwadrado na ang mga salaming dingding ay naglalantad ng tila isang katedral ng kahusayan sa inhinyeriya. Sa loob nito ay matatagpuan ang mga makabagong kagamitan, mga imported na car lift, pinakabagong diagnostic equipment, mga workbench na pang-profesional, mga silid-aralan na may projector at computer, isang teknikal na aklatan na puno ng mga manual, at maging isang testing bay na may dynamometer para sukatin ang lakas ng makina. Ito na ang naging pinakamalaking sentro para sa automotive performance at pagsasanay sa rehiyong Central West ng Brazil. Nakatayo si Abigail sa harap ng gusali, suot ang isang bagong-bagong mechanic's jumpsuit. Amoy pa nito ang sariwang tela, ngunit hindi na siya ang babaeng kilala 4 na taon ang nakalipas. Hindi lang ito dahil sa uniforme. Nasa paraan ito ng kanyang pagtindig, sa tahimik na lakas ng kanyang ngiti, sa hindi matitinag na kumpiyansa sa kanyang mga mata, sa tindig ng isang taong alam walang pag-aalinlangan ang kanyang halaga. 33 na siya ngayon at isa na siya sa mga pinakaiginagalang na pangalan sa larangan ng classic car customization. Sa tabi niya ay si Gabriela, 8 taong gulang na ngayon, nakasuot ng kulay langit na bestida at may hawak na napakalaking gunting. Lumaki siyang nasaksihan ang pagiging pambansang figura ng kanyang ina, mga interview sa TV, balita online at mga mensahe mula sa kababaihan sa buong Brazil na nagsasabing, "Dahil sa iyo, naniwala akong kaya ko rin." Sa kabilang panig ni Abigail ay si Ricardo Garcia. Wala na ang mga mamahaling Amerikana. Pumayat siya at may bahid na ng pilak ang kanyang buhok. May kapayapaan sa kanyang mukha, isang uri ng katahimikang hindi kailanman nabilin ng yaman lamang. Matapos ang maalamat na karera, hindi nawala si Ricardo. Bumalik siya, hindi para makipagtalo, hindi para iligtas ang kanyang reputasyon, kundi upang matuto. Gusto niyang maunawaan kung paano nagawa ni Abigail ang lahat. Kung paano siyang nagpalaki ng anak mag-isa, nag-aral ng mag-isa, bumuo ng isang bagay mula sa wala, at pinanatili ang kanyang dangal sa kabila ng lahat.
Hindi siya naghahanap ng kapatawaran, hinahanap niya ang pagtubos. Naging maingat si Abigail noong una nang subukan ni Ricardo na ilipat ang 500,000 real. Tumanggi siya. Ayokong tanggapin ang pera dahil sa konsensya, sabi niya. Pero kung gusto mong gumawa ng tunay na pagbabago, mamuhunan ka sa edukasyon para sa mga babaeng tulad ko. At nakinig si Ricardo. Ibinenta niya ang 3 sa kanyang mga luxury car at namuhunan ng 5 milyong real upang itayo ang garahe. Ngunit hindi niya inilagay ang kanyang pangalan dito. Hindi siya humingi ng kontrol. Iginigiit niyang maging partnership ito na ang pangalan ni Abigail ang nasa harapan at siya ang mangunguna sa misyong pang-edukasyon. Natutunan niya na ang tunay na pagkakawanggawa ay hindi tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbabahagi nito. Ngayon, ilang sandali na lang bago magsimula ang seremonya ng pagbubukas. Nagsiksika ng media, nagunahan ng mga reporter, at si Mike, na ngayon may 2.3 milyong subscribers, ay naka-livestream sa bawat sandali. Naupo si Donna Ines sa unahang hanay, pinupunasan ang mga mata gamit ang panyo, puno ng pagmamalaki. Kinuha ng host ang mikropono. Mga ginang at ginoo, panimula niya, lubos naming ikinalulugod ang pagbubukas ng Flores Performance Garage, isang lugar kung saan kalahati ng lahat ng training slot ay eksklusibong nakalaan para sa mga kababaihan, lalo na sa mga ina na naghahangad ng kalayaan sa pananalapi sa pamamagitan ng propesyon ng mekanika. Sumabog ang palakpakan. Sa unahang hanay ay nakaupo ang unang batch ng mga estudyante. 15 babae mula sa iba't ibang antas ng buhay, mga single mom, mga byuda, mga nawalan ng trabaho at mga babaeng gustong muling bumangon. Tinitingala nila si Abigail hindi lang bilang guro, kundi bilang patunay na kaya rin nilang umangat. Lumapit si Ricardo, halatang emosyonal. Ikinagagalak kong ipahayag ang paglikha ng Isabela Garcia Award, isang taunang scholarship na nagkakahalaga ng 100,000 real para sa mga natatanging kababaihan sa larangan ng automotive mechanics. Huminto siya at tumingin kay Abigail. Ang babaeng ito, si Abigail Flores, ang unang tatanggap bilang honorary recipient. Hindi lang niya tinalo ang isang Bugatti, binago niya ang buhay ko. Tinuruan niya ako ng kababaang loob, pagkatao at pagkilala sa lakas na madalas binabaliwala ng mundo. Huminga siya ng malalim. Mayaman ako noon, ngunit hungkag. Ngayon, isa na akong ibang tao. Lumapit si Abigail. Tiningnan niya ang dagat ng mga mukha, ang mga kamerang kumikislap, ang kanyang anak sa tabi niya. Huminga siya at nagsalita. 4 na taon na ang nakalipas, may nagsabi sa akin na ako'y laos, walang silbi at nakatakdang makalimutan. Itinuro niya ang gusali sa likuran niya. Ngunit ngayon, nakikita ko ang 12 ng babaeng nag-aaral, lumalago, nananampalataya sa sarili. Ang sentrong ito ay hindi lang paggawaan, isa itong kilusan. Huminto siya, nilulunok ang emosyon. Kung may pinatutunayan man ang kwento ko, ito iyon. Ang diskriminasyon ay may kapangyarihan lang kapag hinayaan nating tukuyin tayo nito. Huwag kailanman pahintulutan ang sino man na kumbinsihin kayong hindi kayo sapat. Matuto, magsikap, umunlad. At kapag umangat kayo, huwag kalimutang iangat din ng iba. Iyan ang tunay na anyo ng tagumpay. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan, umuungal na parang makinang nasa sukdulan ng sigawan ng tuwa. Pagkatapos, magkakasama, Abigail, Gabriela at Ricardo, ginupit nila ang laso. Bumukas ang mga pinto ng pagawaan at pumasok ang mga tao upang makita ang espasyong magbabago ng maraming buhay. Malapit sa entrada ay nakatayo ang isang naibalik na kulay langit na Chevette, kumikislap na parang hiyas. Ang kaluluwa nito, ang turbocharged V8 na minsang tumalo sa Bugatti, ay nanatiling buo, ngunit ang katawan nito ay maingat na inayos at ibinalik sa dating ganda.
Sa tabi nito ay may plaka na nagsasabing, "Huwag husgahan ang makina batay sa itsura. Huwag husgahan ang tao batay sa panlabas. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob." Tunay ngang nagbago si Ricardo. Mayroon pa rin siyang ilang supercar. Ngunit ginagamit na niya ang mga ito sa pagtuturo. Dinadala niya ang mga ito sa mga training event, nagbibigay ng libreng sakay at leksyon sa automotive technology. Sa sala ng kanyang mansyon, nakasabit na ngayon sa isang lugar ng karangalan ang isang malaking litrato ni Isabela. Ikinukwento niya ang tungkol sa kanya ng may pagmamalaki at luha. Hindi na muling ikinakaila ang kanyang talino. Sa paglipas ng mga taon, daang-daang kababaihan ang sinanay ng Flores Performance. Ang ilan ay nagbukas ng sariling talyer, ang iba'y natanggap sa mga dealership, ang ilan ay naging guru rin. Ngunit lahat sila'y daladala ang kwento ni Abigail na parang isang sulo. At tuwing may nagdududa sa kakayahan ng isang babaeng mekaniko, laging may magsasabi, "Narinig mo na ba ang tungkol kay Abigail Flores? Kung gayon, baka panahon nang magpakita ka ng respeto." Nang gabing iyon, matagal nang umalis ang mga tao at humupa na ang ingay, na iwan si Abigail mag-isa sa paggawaan. Lumapit siya sa Chevette at marahang inilapat ang kamay sa hood. "Nagawa natin, te," pabulong niyang sabi. "Pinarangalan kita, pinatunayan kong kaya ng anak mo." Sa pintuan marahang tumawag si Gabriela, inaantok na. "Mami, uuwi na ba tayo?" Ngumiti si Abigail, lumapit at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Magkasama silang lumabas sa dilim ng gabi. Iniiwan hindi lang ang isang gusali, kundi isang pamana para sa bawat babaeng nangangarap ng higit pa sa sinasabi ng mundo na maaari lamang niyang maging.